Ah, ito na mismo pala. What? Ito na mismo. Pag-check-in na kami and we're just waiting for the boarding time. Anong oras na ba? It's 9 o'clock. We have like 25 minutes before boarding. So, relax muna kami dito. See you later, guys. Boarding gate is open now. Okay. Sa boarding gate na tayo. I hope walang maging problema yung pagpasok namin sa Dubai at maging smooth siya. Sakay na kami sa aming flight. On board na po sa flight namin going to Dubai. Inabot na kami guys ng umaga dito sa Dubai Terminal 2. Few minutes na lang magbo-board na kami. Sa bagay siguro madali lang naman yung flight from here hanggang sa Yerevan, Armenia. I think more than 3 hours lang. So, I hope makabawi tayo rin din ng tulog doon. Ibang klase talaga dito sa airport. People come and go. Kanina ang dami, nawala yung tao. Ngayon marami na naman. Ayan o. Kaso medyo luma na itong terminal na ito. Ito yata yung unang terminal dito sa Dubai. DXB. Mas maganda rin sa Terminal 1 saka Terminal 3. Ito kasing Terminal 2, late lang. Pero may nagsabi sa akin isang empleyado na they're building a new airport with I think 4 terminals. Each terminal consists of 100 gates. So sobrang laki nun. Going out na. Ba na po kami. Bye! Bye! Thank you! Dito na kami sa Yerevan, sa Barnots International Airport. So nagantay na lang kami nung nag-book kami. Bumili kami ng SIM card. Tapos para makapag-book kami ng Yandex Go, yung parang Uber nila.
This is our our lunch. Oh, there's ribs, some bread, and small portion of rice. Kasi mga tao talaga dito hindi mahilig sa rice. Let's eat muna kasi gutom na. See guys, the vibes. Ganda, mga puno-puno. Yung mga tindahan nila nasa basement. Tulad yan, oh, yan. Yan, co-working. Co-working o cow-working? Ano yan? Guys, we're on the way to Armenia Opera. Ayun, naka-green naman eh. Kailangan natin dalian. Hey! Yun na. Stop na. Papunta to ng Freedom Square. Ito yung kanilang Freedom Square. Kabilaan din ng mga ano dito. Mga coffee shop. Walang hilig sa coffee yung mga tao dito. Oh, ito yung kanilang Freedom Square. Freedom Square ba to o Opera House? Ah, ito na mismo pala. Ito na mismo. Ah, ito na mismo yung Opera House. Picture tayo. Ayan siya. Yung Opera House. Kaway-kaway! Okay guys. Just to round up our experience today, start tayo sa wala akong salamin sa pagpasok natin dito sa Armenia. Yung pagdating namin from Dubai, dumaan kami ng immigration. Medyo kinabahan ako kasi baka marami silang hingin na documents, pero actually wala. Ang kinuha lang sa akin is passport and then yung QID, Qatar QID. Which is natuwa ako kasi parang nabigyan tayo ng privilege ng Armenian government na lahat ng may mga Qatar residency ay visa free. So, sa bagay, kung kukuha rin naman ng e-visa is mura lang naman. Parang nasa around $7 lang siya. So, okay lang. Tapos, kasi wala talaga silang hiningi na kahit anong documents. Kasi nung tumawag ako una sa embassy, nagtanong talaga ako kung ano yung usually na hiningi. Ang sabi sa akin is yung passport, yung insurance, napaka-importante ng travel insurance. Tapos, minsan naghihingi sila ng 3 months na bank statement, yung hotel reservation, yung itinerary. Lahat yun pinapera ko, pero wala ni isa na hiningi sa akin. Bukod tangi yung QID lang. Diba? Napakadali. Tapos, sa Yandex Go natin, yung parang Uber na nila, yun lang yung aking napansin. Siguro doon sa case lang namin na hindi sila ganong marunong mag-English. Pero sa airport naman, sa loob, marunong naman silang, yung mga empleyado naman, marunong naman silang mag-English. Yun lang mga taxi sa labas, yun yung mga Uber. Parang I feel na hindi sila yung ano ba tawag doon? Hindi sila ganong marunong mag-English. Yung mga tindahan naman, mga restaurant, yung in-order na namin, yung kinainan namin, naman sila, mga marunong naman sa English. Kaya lang, yun lang napansin namin, maski si Mrs. sinasabi, yung mga tao, hindi sila ganon ka-welcoming, parang, or maybe just because yun yung kanilang, ganon sila hindi sila ganong warm na katulad ng mga Pilipino na welcome to masyadong warm yung mga Pilipino, yung hospitality, di ba? Kaya medyo yun lang yung hinanap namin. Kasi dito hindi talaga ganun sila.
siguro part ng kanilang culture na yung hindi sila parang mga Pilipino na masyadong warm yung hospitality nila. Yun lang. Sa food, okay naman. Yung pork, medyo dry lang ng konti. Yung kanilang... Pero yung serving, malalaki Tapos, isa pa rin na napansin namin, yung mga tao dito, mahilig lang silang maglakad. May mga vehicle din, pero may mga sasakyan, pero mas marami yung naglalakad. Tapos makikita mo sila laging may yung mga tinapay na dala. Yung mga tinapay na ganito, yan, malalaki. Ganito yung mga tinapay nila dito hinahati ba. Mahilig sila sa tinapay. Kaya ngayon mga kinakainan namin, wala siyang, yung rice nila, small portion lang. Hindi sila mahilig sa rice. And then, kaya sabi nga, yung kalimitan parang naging based sa scientific studies, yung mga Asian maliliit kasi mahilig daw tayo sa rice compared to mga Europeans and mga Americans, mga puti, mahilig sila sa tinapay. Yun lang naman. Sige, ito na yung ating siguro outro. See you again tomorrow. Thank you.